Ang mahiwagang basket. Maraming salamat po, ang buong pusong pasasalamat na sabi ni Rosa. Walang anuman iya, ingatan mo yang basket, at hangad kong maging masagana ang iyong pamumuhay. Ang sabi naman ng matandang babae. Opo, iingatan ko po ito, ngayon ko lang po ata kayo nakita dito. Ang sabi ni Rosa. Napatigil naman ito nang marinig niya sina Tomas at Linda na tinatawag na siya. Taga-ibang baryo ako iya. At hinihintay ko lamang ang aking apo, huwag mo akong intindihin, ang mabuti pa ay puntahan mo na sila. Mukhang hinahanap ka na ng mga kaibigan mo. Ang sabi ng matanda, paano po kayo? Ang tanong ni Rosa, parating na ang aking apo iya, at salamat ulit. Napakabuti po. Ang sabi ng matanda. Pinuntahan na nga ni Rosa sina Tomas at Linda. Rosa, Rosa, ang patuloy na sigaw nila Tomas at Linda. Nandito ako Tomas at Linda. Paumanhin, at nahuli ako ng dating, at ito na lang pala ang natira sa aking nakuha, ibinigay ko kasi kay Lola, kahit huwag nyo na akong bigyan ng mga nakuha nyo. Ang paliwanag ni Rosa. Teka Rosa, sinong Lola? Ang tanong ni Tomas. Si Lola, nakita ko siya nang ako'y pabalik na sana dito. Tinulungan ko siya dahil sumakit ang kanyang tuhod. Hindi na siya nakakuha ng mga gulay. Ang paliwanag ni Rosa, ganun ba, nakapagtataka naman, at ngayon lang ata may nag-o ang matanda sa gubat. Ang sabi ni Tomas, huwag kang mag-alala Rosa, madami naman kaming nakuha ni Tomas, paghati-hatian na lang natin. Ang nakangiting sabi ni Linda. Nakakahiya naman sa inyo, pwede naman akong bumalik ulit bukas dito. Ang nahihiyang sabi ni Rosa. Ano ka ba Rosa, magkakaibigan tayo kaya nararapat lang na paghati-hatian natin ang mga nakuha natin, ang sabi naman ni Tomas. Tuluyan nang umuwi ang mga magkakaibigan. Pagkarating nila sa kanilang lugar ay naghati-hati na silang tatlo. Rosa, hindi mo na kailangang pumunta sa gubat bukas. Ang sabi ni Linda, balak ko sanang manguha ng itatanim sa likod ng bahay. Ang saad ni Rosa. Itanim mo na lang yung iba mong nakuha ngayon Rosa, at sa susunod na araw ay babalik tayo sa gubat. Ang sabi ni Tomas, tuluyan nang nagpaalam sa isa't isa ang magkakaibigan. Itay, inay, ito po pala yung mga nakuha namin. Ang sabi ni Rosa sa mga magulang. Anak, mukhang meron kang bagong basket, ang sabi ng ina ni Rosa. Napansin naman ng tatay niya ang bagong basket na dala niya. Opo inay, binigay po sa akin ni Lola, siya po yung matandang babae na nakita ko sa gubat. Ang sagot ni Rosa. Sige, anak magpahinga ka muna, at kami na ang magluluto ng mga gulay na dala mo. Ang sabi ng ama ni Rosa. Kinabukasan ay maagang nagising si Rosa. Nais niyang magtanim sa kanilang bakuran. Agad nitong binuksan ang basket. Nagulat ito sa kanyang nakita, dahil punong-puno ng mga gulay ang basket. Nagtaka ito, dahil hindi naman ganun karami ang mga gulay na naiuwi niya. Anak, ayos ka lang ba? Ang tanong ng ama ni Rosa. Opo, magtatanim lang po ako ng mga gulay. Ang palm ni Rosa. Tuluyang itinanim ni Rosa ang mga ibang gulay. Magtatanghali na nang tinawag siya ng kanyang ina para kumain. Anak, binigyan ko pala ang Tito Juan mo ng kaunting gulay, hindi kasi ito makapunta sa gubat dahil masakit din ang tuhod niya. Ang sabi ng ama ni Rosa. Anak, napakadami pala ng nakuha niyong mangga, yung iba ay ibinigay ko sa iyong lola. Ang sabi ng ina ni Rosa. Mukhang madami talagang gulay at prutas ngayon sa bundok. Sa susunod anak ay sasama kami. At ako ang magpupuno ng basket. Pagkarinig ni Rosa sa salitang basket, ay agad itong tumayo at kinuha ang basket. Nagtataka naman ang mga magulang niya. Itay, inay, kanina ko pa po iniisip, saan niyo po kinuha yung mga gulay at prutas na ibinigay niyo? Ang tanong ni Rosa. Ay dito mismo sa basket anak, ang sabay na sagot ng mga magulang ni Rosa. Tinanggal ni Rosa ang mga ibang gulay at nagtira lamang ito ng isang pirasong gulay at saka nito tinakpan ang basket. At pagkalipas ng ilang sandali ay tuluyan ang tinanggal ni Rosa ang takip ng basket. Nagulat sila nang makitang dumami ang gulay na iniwan ni Rosa. Inay, itay, mahiwaga ang basket, ang sabi ni Lola ay ingatan ko ito, at naway laging maging masagana araw-araw,
ang naiiyak na sabi ni Rosa. Anak, siya ba ay iyong tinulungan kahapon? Ang tanong ng ama niya. Opo, itay, at binigyan ko po siya ng aking mga nakuhang gulay din, ang sagot ni Rosa. Ito ay isang gantimpala anak sa iyong nagawa. Masayang-masaya naman si Rosa, pati na rin ang kanyang mga magulang. At simula noon ay naging masagana ang pamumuhay nila Rosa. Ipinagpatuloy nila ang pagtatanim ng mga iba't ibang mga gulay at prutas sa kanilang bakuran. Patuloy nilang iningatan ang mahiwagang basket.